Sa previous episode, nagkaroon ng meeting ang mga alagad ni Lord Shadow para sa kanilang paghahanda sa paparating na sakuna at ito ang pagpapakita muli ng pulang buwan. Alam nila na pag mangyayari ito ay malamang magkakaroon muli ng marahas na kaganapan. Pinasok ng dalawang lalaki ang Crimson Tower para sa rason na makakaharap nila ang mabangis na kalaban, pero di nagtagal ay nagpakita ang isang vampira at hinarap sila at sinabihan na hindi pinapahintulot na pumasok doon ang mga tao. Ang kwento ay nagpapatuloy kung saan, sa tingin ng demonyong may puti ang buhok na ang pagpatay ay nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, at ito ang nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Binanggit niya na siya ay nasa tuktok ng labanan para sa kanyang kaligtasan, subalit nagkakamali siya at dahil sa pagkakamaling iyon, ito ang kanyang napala. Sa tingin niya, gusto niya lang sanang pumatay ng tao doon at pagkatapos ay napansin niya sina Juggernaut at Yukame na pumapatay din ng mga ghoul. Iniisip niya na sila ay mga mahahalagang tao at nagtataka siya kung bakit ginagawa din nila iyon. Nagtataka siya kung bakit sila napunta sa kanyang teritoryo at pagkatapos ay napansin niyang dumating din si Shadow na nakialam din sa kanilang labanan. Kilala ni na Juggernaut at Yukame si Shadow bilang ang lalaking nagdulot ng kaguluhan sa kabisera ng Midgar, at ang tao na nagtagumpay laban sa mga pari. Sinabi ni Juggernaut na wala siyang pakialam sa lalaking ito at agad na binasag niya ang pinto ng Crimson Tower. Binanggit ni Shadow na pula ang buwan at ang kaguluhan ay nagsisimula na. Nagtataka si Yukame kung tinutukoy ba ni Shadow ang kasalukuyang problema tungkol sa mga ghoul, at iniisip din ni Juggernaut na baka tinutukoy nito ang alamat ng pulang buwan, kung saan sinasabing may 3 kaharian ang bumagsak noong huling magkaroon ng pulang buwan. Sa tingin ni Juggernaut, baka ito ang dahilan upang mabigyan siya ng matinding laban ng mga vampira at agad na iniwan niya si Yukame. Ibinahagi ni Yukame na narinig niya na tinulungan ni Shadow ang ilan sa kanyang mga bugaw at umaasa siya na magpatuloy sila sa mabuting pagsasamahan. Pagkatapos ay nagtataka ang puting demonyo kung paano winasak ni Juggernaut ang gate na iyon ng madali, dahil sa ito ay isang artifact at iniisip niya na pareho sina Juggernaut at Yukame ay mga halimaw. Naisip niya na gusto niya lang sanang pumatay ng ilang tao at binalingan niya ang kanyang pansin kay Shadow, napagtanto niya na hindi niya nadarama ang anumang kapangyarihan mula kay Shadow at sa palagay niya ay mas mahina si Shadow kaysa sa kanya. Subalit nang sinubukan niyang umatake kay Shadow, mabilis lamang siyang winasak nito nang walang kahirap-hirap at nagtaka ang puting demonyo kung sino ba talaga itong lalaki, pero doon ay binabanggit na lamang ni Shadow na pula ang buwan at ang kabuluhan ay nagsimula na. Habang si Beta ay nasa aklatan ng Crimson Tower at matapos niyang basahin ang ilang mga aklat, na-realize niya na kung ito ang pangkalahatang teknolohiya ng panahong iyon, maaari nilang sabihin na ang antas ng teknolohiya ng simbahan ay kakaiba. Dati-rati, iniisip niya na ang pinagmulan ng kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa mga demon, at nagtataka siya kung paano nila natuklasan ang kaalaman na kinakailangan upang magamit nila ang kapangyarihang iyon. At doon ay bigla niyang narinig ang isang ingay at pumasok sina Claire at Marie sa aklatan. Natuklasan niya mula sa pag-uusap ng mga babae na sila ay natrap kaya sila ay napunta roon, at nagtataka si Beta kung ano ang dapat niyang gawin at napaisip siya na dapat niyang patayin ang dalawang mga babae, ngunit sa tingin niya ay hindi niya magagawa ito sa pagkakataong iyon. Binanggit niya na wala siyang pagnanais na labanan si Claire at hindi makapaniwala si Claire na kilala siya ni Beta. Binanggit ni Beta na siya ang nanalo sa festival at sinabi rin ni Marie na hindi nila dapat harapin ito, dahil sa hindi siya isang vampira at wala silang oras na sasayangin dito. Ipinahayag ni Marie na hindi rin nag-iisa si Beta at makikita na may 3 pang kasapi ng Shadow Garden na kasama niya at isa sa kanila ay si Rose. Tinanong ni Claire si Beta kung sino siya at ipinakilala ni Beta ang sarili. Binanggit niya na siya ay kasapi ng Shadow Garden, dagdag pa niya na siya ay nagsasagawa ng pananaliksik tungkol sa mga naposes, dahil sa mga dahilan na hindi niya maaaring ibahagi at sinabi niya na umaasa siya sa isang sample ng dugo mula sa isang unang vampira. Nagtataka si Marie kung paano naging konektado ang mga unang vampira sa mga naposes, at pinaliwanag ni Beta na kapag babalik sila sa pinagmulan, ang mga naposes at mga vampira ay iisa. Binanggit niya na ayon sa kanilang teorya, ang angkan ng dugong ito ay naghiwalay mula sa isa't isa sa proseso ng pag-aangkan at upang masubukan ang haka-hakang ito, kailangan nilang pag-aralan ang dugo ng reyna. Binanggit ni Marie na ito ay isang insulto laban sa mga progenitor at nagtataka si Beta kung bakit nagagalit si Marie,
Nakita natin na alam niya na si Marie ay isang sinaunang mangangaso ng vampira na balitang umiiral na sa loob ng higit sa 1,000 taon. Ipinaliwanag ni Beta na aalis na sila at nais niyang umalis din sila sa kanilang daan. Tinanong naman ni Claire si Beta kung may paraan bang gamutin ang mga naposes at sinabi ni Beta na wala, dapat ikabahala dito si Claire. Hindi ito naiintindihan ni Claire at binanggit niya na dapat na silang umalis ngayon dahil sa hindi na nila maililigtas ang kanyang kapatid kung magsasayang pa sila ng oras. Sa pagkarinig nito, nag-alala si Rose at tinangkang itanong kung okay lang ba si Sid, ngunit pinigil siya ni Beta at pinapaalalahanan siyang huwag lumabag sa kanilang mga tuntunin. Tinanong ni Beta si Marie kung wala ba siyang planong umatake at pagkatapos ay umalis na sina Claire at Marie. Sinabi ni Beta na siya ay nadismaya kay Rose at agad na humingi ng paumanhin si Rose sa kanya. Binanggit pa ni Beta na ang kanilang misyon ay kunin lamang ang sample at ipinaliwanag niyang si Lord Shadow na ang bahala sa Blood Queen. Ang eksena ay lumipat kina Marie at Claire na tinapos ang isang vampira sa pamamagitan ng pagtusok sa puso nito, at nagulat si Claire na ang isang vampira na walang kamatayan ay maaari ring mamatay sa pamamagitan ng pagpinsala sa puso. Binanggit ni Marie na hindi rin sila ligtas sa sikat ng araw at dapat silang magmadali at habang sila ay nagpapatuloy, nagtataka si Claire kung may itinatago ba si Marie sa kanya at ano ang haven na binanggit ni Beta sa aklatan. Binanggit ni Marie na tila may itinatago rin si Claire at sinabi niyang alam ng lahat na ang mga naposes ay hindi na maaaring maging tao ulit at nagtataka siya kung bakit magtatanong pa si Claire ng ganitong bagay. Ibinahagi niya na bawat isa ay may mga sekreto at hindi niya pipiliting alamin ang kay Claire kung gagawin din ito ni Claire sa kanya. Bigla nilang naramdaman ang ilang pagyanig at nakita nila si Juggernaut na pumapatay ng mga vampira. Nakikita niya na mahina rin sila at tinanong niya ang iba pang mga vampira kung saan niya makikita ang Blood Queen, at pagkatapos ay pinatay niya rin ang mga ito at napansin ito ni Marie at Claire. Nakilala nila si Juggernaut at ipinaliwanag ni Marie na ang mga vampira na kinakalaban ni Juggernaut ay ilan lang sa pinakamalalakas na vampira sa toreng ito. Sinabi niya na ang kanilang kapangyarihan ay kasama sa top 5 na malalakas sa loob ng tore at kailangan nilang iwasan ang pakikipaglaban kay Juggernaut, kaso lang napansin sila ni Juggernaut at sinuntok niya si Claire sa mukha. Sinuntok din niya si Marie at inaasahan niya na mas matibay sila kaysa sa ibang mga lalaki. Agad na sinaksak ni Claire si Juggernaut sa binti at na-realize ni Juggernaut na malakas talaga siya. Binanggit ni Claire na siya ang pangalawang tao na sumuntok sa kanyang mukha at napansin niya na malubha ang sugat ni Marie. Nakita ni Marie na matagal na mula noong huli siyang nasaktan ng ganito at hiningi niya kay Claire na pahintulutan siyang uminom ng kanyang dugo. Hinalikan niya si Claire at sinipsip ang kanyang dugo at agad na naghilom ang mga sugat ni Marie at inatake niya si Juggernaut. Naging matagumpay si Juggernaut na iwasan ang kanyang mga atake, at doon ay inatake niya sina Marie at Claire gamit ang isang malakas na pag-atake. Na-realize doon ni Marie na matagal na mula nang siya ay magkaroon ng ganitong dugo, at sinubukan ni Juggernaut na magbigay ng isang matinding suntok, ngunit dumating si Shadow at sinipa niya si Juggernaut palabas ng tore. Binanggit ni Shadow na nagsimula na ang kaguluhan at konti na lamang ang oras na natitira at agad na umalis. Nagtataka si Claire kung dumating ba si Shadow upang tulungan sila at natandaan ni Marie na ito ay ang kriminal na minarkahan ng simbahan bilang kaaway. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Marie kay Claire dahil kinuha niya ang kanyang dugo at nahihiya si Claire subalit binanggit niya na okay lang iyon, at doon ay nagtataka si Claire kung vampira ba si Marie at inamin ni Marie na oo, at binanggit niya na ipapaliwanag niya ang lahat kay Claire. Ipinaliwanag niya na mahigit 1,000 taon na ang nakakaraan. Ito ay ang golden age ng mga vampira at kanilang hinuhuli ang mga tao at kinakain sila na parang mga hayop, ngunit nagbago ang panahon at natutunan ng mga tao ang kahinaan ng mga vampira at ang mga hunters ay naging banta sa kanila. Sa panahong iyon ang Blood Queen na si Lady Elizabeth, ay nabubuhay sa mga tao bilang hari ng isang maliit na kaharian at nais niyang mabuhay ng mapayapa kasama ang mga tao. Kaya itinigil niya ang pag-inom ng dugo at sundan ang halimbawa niya at ginawa rin ito ng kanyang mga lingkod. Bilang resulta, unti-unti nilang nawala ang kanilang mga kapangyarihan at nakuha nila ang kakayahang maglakad sa liwanag ng araw. Ang kanilang uhaw sa dugo ay unti-unting nawala sa paglipas ng panahon at sila ay nakapamuhay sa isang magandang mundo na puno ng kasiyahan. Subalit hindi ito nangyari para sa Blood Queen at kahit gaano pa niya iniiwasan ang dugo, hindi nawala ang kanyang pagkakauhaw rito at sinunog ng sikat ng araw ang kanyang balat ng nakakatakot. Gayunpaman,
Nais pa rin niyang itatag ang isang haven kung saan ang mga tao at mga vampira ay maaaring mabuhay ng magkasama sa kaligayahan, ngunit dumating ang gabi ng pulang buwan at ito'y nagaganap lamang bawat 1,000 taon. Ang gabi ay nagbigay ng malalakas na kapangyarihan sa mga vampira at dahil dito, naging labis ang kagustuhan ni Reyna Elizabeth para sa dugo, binigyan siya ni Crimson ng patak ng dugo nito, at dito ay naging malupit si Reyna sa paghahanap ng dugo. Ang kaguluhan ay tumagal ng 3 araw at gabi, ang Haven ay binalutan ng maraming mga dugo at ang 3 kaharian ay nakaranas ng malupit na pinsala. Sinabi ni Marie na siya ay nabuhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ng mga patay at hinabol niya ang Reyna, ngunit nang sila ay muling magkita, tapos na ang lahat. Sinabi sa kanya ng Reyna na hindi dapat maulit ang pagkakamali nilang ito, at hiningi nito na ikalat ang kanyang abo sa karagatan upang hindi na muling mabuhay ang kanyang laman. Pinatay niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang puso. Binanggit ni Marie na kung siya ay isang ordinaryong vampira ay malamang agad siyang mawawala, ngunit hindi naging abo si Reyna at hindi niya magawang tuparin ang hiling nito. Agad pagkatapos noon, kinuha ni Crimson at ng kanyang mga tagasunod si Reyna mula sa kanya, at sila ay nagpasya na iwan siyang nabubuhay bilang paggalang sa kanyang serbisyo kay Reyna. Umaasa si Crimson na sasali siya sa kanya sa gabi ng susunod na pulang buwan, at binanggit niya na sinusubukan nitong gamitin ang Reyna para sa kanyang sariling mga ambisyon. Sinasabi ni Marie na hindi siya maaaring umasa sa kapatawaran ng Reyna at binanggit naman ni Claire na wala siyang pagkakaiba kay Marie. Ipinaliwanag niya na maaari siyang maposes at dumating siya rito sa pag-asang matulungan ang kanyang kapatid bago siya maging halimaw, ngunit dahil sa kanya, nasa panganib ito ngayon. Nagtataka si Claire kung sigurado ba si Marie na hindi niya kaya na itayo muli ang kanyang haven, at binanggit ni Marie na ayaw niyang maulit ang parehong pagkakamali, iniisip din niya na nais ni Reyna Elizabeth na mamatay. Dagdag pa ni Claire na hindi ito malalaman ni Marie maliban na lang kung makakausap niya ang Reyna, at binanggit niya na ang kanilang sinubukan na itayo ay hindi isang pagkakamali at ibinahagi na niya nung una pa, dapat nilang harapin si Crimson at kunin muli ang kanilang Reyna. Nagpapasalamat si Marie kay Claire dito at ipinangako niyang ililigtas din niya si Sid at sinabi ni Claire na siya na ang bahala doon, at ang eksena ay lumipat kay Shadow sa treasury ng Torre. Napansin niya na maraming magagandang gamit ang mga vampira dito at pagkatapos tumingin-tingin, nagdesisyon siyang kumuha ng 1,000 barya. Napansin niya na ito ang pinakamadali na dalhin sa lahat ng nandoon. Naisip niya na madalas siyang dumarating ng huli kamakailan at kinakailangan niyang baguhin ang ilang bagay at sa pagkakataong ito, dapat siya na ang unang darating at hayaang manood ang mga pangunahing karakter ng isang nakakamanghang laban na magpapamangha sa kanila, na ang laban ay lampas sa kanilang kakayahan. Ang eksena ay lumipat kay Crimson na sinusubukan buhayin si Reyna Elizabeth at nilagay niya ang puso nito sa katawan ng isang patay na tao. Ngunit pinigilan ito ni Shadow at inatake si Crimson at nakita natin na nahulog ang puso mula sa bangkay. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.